Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot po tayo ng katanungan ng kaibon natin. Ito po yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Sir, tanong po, kung papalitan ko po yung nest box, okay lang po ba kahit may inakay sila? Kasi maliit yung nest box po. Sana po masagot po. Maraming salamat. Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga po ng mga ibon. So tanong sa atin ng kaibon natin kung okay lang daw bang palitan ang nest box kahit may inakay. Alam nyo mga kaibon, medyo mahirap po gawin yan. 50-50 po ang magiging resulta pag ginawa po natin yan. Ngayon, papaliwanag ko muna sa inyo lalo sa mga merong inakay at merong itlog yung mga breeder. Unahin natin dito sa may itlog. Halimbawa po ang breeder po ninyo may itlog, tapos papalitan po ninyo ng nest box. 50-50 po ang labanan dyan. Kapag po kasi pinalitan natin yan, pwedeng hindi po pumasok po ang breeder po natin dyan sa bagong nest box. Kasi alam nila, kilala po nila ang nest box nila. Kapag po pumasok yan dyan, baka po yung itlog ibaon lang yan, ilaglag or basagin. Ang akala po nila hindi po kanila yan kasi po nagbago na po ang loob, nagbago na rin po ang nest box. Kaya po mapapayo ko sa mga kaibon natin, kapag po merong itlog ang breeder po ninyo, huwag nyo na pong galawin, huwag nyo na pong palitan. Antayin nyo na lang po na magkaroon po yan ng inakay bago nyo po isagawa. Ngayon mga kaibon, dito tayo sa may inakay. Sa merong inakay mga kaibon, medyo talagang mahirap din po yan. At talagang 50-50 po ang magiging resulta dyan. Pwedeng pumasok, pwedeng hindi. Ngayon, bibigyan ko kayo ng napakagandang idea na ginagawa ko rin po. Kapag po gusto kong palitan ang nest box tapos merong inakay ang breeder natin. Kapag po ang inakay niyan weeks old pa lang, wag po ninyong gagalawin. Hayaan nyo na lang muna na umabot po yan ng mga 3 weeks. Wag nyo pong gagalawin dyan mga kaibon. Dahil kapag weeks old pa lang, baka po hindi pumasok dyan yung breeder natin. Kaya wag nyo po munang galawin. Hayaan nyo po na magkaroon na ng konting balahibo na talagang mga 3 weeks na. Tapos ganito po ang pamamaraan sa pagpalit. Kapag po papalitan nyo po ang nest box, ang gawin nyo po, idaan nyo po yung inakay doon po sa pinakang pinapasukan na butas, pinapasukan ng mga alagaan natin at nilalabasan. Doon nyo po ipadaan at ilagay nyo po ang inakay lang dyan sa lapag. Hayaan nyo po lang dyan sa lapag. Dapat po nakikita po ng breeder natin na inakay nila yon galing doon sa loob at ilalagay natin sa lapag. Kapag nailagay na po natin dyan sa lapag yung mga inakay, pwede na natin palitan po ng nest box. Ngayon, kapag po napalitan na po natin ng nest box, doon uli natin ipapadaan yung mga inakay. Doon po sa butas na bilog, wag po sa likod. Doon po yung butas sa harap yung pinapasukan at nilalabasan. Doon uli natin ipapasok yung mga inakay mga kaibon, para po nakikita ng breeder natin na inakay nila yung pinasok natin at nakikita nila na inakay nila yon. So kapag po naipasok na natin, magbilang tayo ng mga 1 oras, 3 oras or 4 na oras. Obserbahan natin yung breeder natin kung pumasok. Kapag po pumasok yung breeder natin, obserbahan natin sa 4 na oras. I-check natin kung may subo yung inakay. Kapag may check yung inakay, kapag may subo yung inakay, goods po yan. Okay na po yan, tuloy-tuloy na po yan. So ganyan po ang prosesong ginagawa ko mga kaibon. Kapag po nagpapalit po tayo ng nest box sa mga merong inakay, dapat kitang-kita ng breeder natin na kung saan dapat kita nila kung talagang inakay nila yon. Kaya doon natin ilalabas sa pinakang butas sa bilog, huwag sa likod nating idadaan at ilalagay lang natin sa lapag para nakikita nila yung inakay nila kasi kilala po nila yan. Kaya po medyo mahirap
dahil nga ganito ang proseso mga kaibon. Ngayon, kaya ako sinuggest na dapat kung papalit kayo hindi weeks old, dapat mga 3 weeks. Yung talagang may mga balahibo na, yung talagang malakas na. Sinasuggest ko yan kasi nga 50-50 ang labanan. Pwedeng pumasok yung breeder natin, pwedeng hindi. Kasi kapag weeks old natin gagawin yan, kapag hindi na bumalik yung breeder, hindi pumasok or kaya naman hindi sinubuan yung mga inakay, alanganin sa handpid yan. Baka masayang lang. Kaya ako sinasuggest na mga 3 weeks old para kung sakali man na hindi na nga subuan, hindi bumalik, pwede mong i-handpid, 'di ba? Hindi masasayang. So pwede mo na i-handpid yan. Pero sa mga weeks old, a day old, nako po, alanganin. Kaya kung balak mong palitan sir yung nest box, pwede yan. Sundin mo ang ganitong proseso para hindi po masayang yung mga painakay po ninyo. So ganitong proseso lang, okay na yan. Kasi kung yun nga, sakaling hindi pumasok dahil nga 50-50, alam nyo naman na sobrang sela ng mga breeder natin. Sobrang territorial. Alam nila yan kung ano ang iniwan nila yan sa loob. Alam nila yan kung pagbalik nila dapat ganun pa rin. So 3 weeks. Basta may mga balabalahibo na malakas na talaga. Yung may mga balahibo na yung mga katawan. Okay na yan. Kasi kung hindi subuan, pwede mong i-handfeed yan. Yan po yung unang tanong. Pangalawang tanong sa atin, boss, not related yung question ko. Tanong ko lang po, okay lang ba alisin yung mga itlog na impertail pagtapos ikanling yung itlog ng lovebirds? Baka kasi manibago at di na maglimlim. So ganito po yan mga kaibon. Sa pagkakanling po, dapat mga 15 days or 12 days or kaya naman 10 days. Mula nang initlog yan, 10 days hanggang 15 days, ikanling nyo po. Kapag po may laman, okay. Yung mga walang laman, pwede nyo na pong alisin yan. Halimbawa, ang itlog ng alaga po ninyo 5, 3 ang merong laman, 2 ang wala. Pwede mo nang alisin ang 2. Pero for example, halimbawa 5 ang itlog, 5 yung itlog, for example 2 lang ang may laman, parang sa akin mas maganda iwan ng 3, itapon yung 2 para at least hindi naman ano yung paglimlim ng breeder natin. Ganyan ang ginagawa ko mga kaibon. Kung 2 lang ang may laman, 5 itlog, iwan ko ang 3, itapon ko ang 2. Pag napisa na yung 2, alisin ko na rin yung wala. So walang problema yan sa breeder natin. May mga breeder talaga minsan na maselan, pero ang importante, iniwan mo yung mga fertile na itlog. Okay lang po yan. Basta po siguraduhin po ninyo na ang pagkanling ninyo tama. Dapat tama kasi baka nakanling mo, yung itatapon mo na, baka yung iba, kaiitlog lang niya ng ilang araw, so wala pang ugat yan, mas sayang. Kaya dapat mga 15 days para talagang sigurado kayo na yung initlog niyan lahat, meron ng mga ugat yan. So dapat ganun po ang pagkanling natin. So yan po. Sana po nasagot ko lang maayos yung mga katanungan ng kaibon natin. Hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po mga kaibon.